Maraming salamat po. Mabuo tayo. Secretary Maroa, Secretary Junabaya, ating pong pinakamasipag na Secretary General ng Partido Liberal, Mel Sarmiento, ang ating pong kasalukuyan at babalik na Gobernador, Vic Tangco. Kung yun, nakita kong poster po ni Gob Vic, dadalawa, papunta mula Roa City hanggang dito. Sabi ko, matipid siguro si Gob. Pero ang mabigat po dito, no? Di ba, nakita niyo yung poster niya, bagamat dadalawa lang. No? Ano hitsura? Bah, gwapo raw, Vic. Ako parang ano eh. Di ba nakabarong na puti? Nakasarado yung butones sa may neckline, di ba? Sabi ko, Vic, parang dapat yata ko gawin nating liaison sa simbahang katoliko. Mukha kang obispo. Pero yun naman talaga eh. Siyempre lalabas doon sa litrato yung ginunto ang puso ni Vic na talaga mabait naman itong ating gobernador. Kaya ako siguradong babalik po ang gobernador natin. Susunod po nating kongresista sa ikalawang distrito ng Capiz sa inyo pong paintulot. Wala iba kundi si Mary Andaya. Mary, alam mo nung papunta dito galing Roa City. Siyempre yung bahan na pag-usapan nga namin. Pero mas medyo nagtataka akong konti doon sa karsada. Di ba? Parang punta ko kayo sa Pilipinas, di ba karamihan? Asfaltado lahat o sementado lahat? Dito sa inyo na iba eh. Second district yata lahat yun. No? May asfalto, may semento. Kung minsan yung semento ko, 2 levels. Pero nyo, pag tumatakbo kayong gabi at hindi patag yung karsada, siyempre pwedeng prone sa accident yan. Okay? Tapos yung asfalto, parang bang alaala na lang. At siguro yung katunggali ni Mary, ako pa sinisisi dito. Pero, sa totoo lang ko, Noong ako po kongresista sa amin sa Tarlac, may MacArthur Highway ho. Yun yung Manila North Road, ang formal na pangalan po niyan. Galing Maynila, papunta ng norte, yun ang pangunahing dadaanan. Ngayon, ang problema mo, parati kulang ng budget. Doon po sa Clauco, sa 2nd District ng Tarlac, meron pong Tarlac River, sa buong probinsya ng Tarlac, no? Meron yung Tarlac River. Pero doon po sa Tarlac City, mas mataas na yung river kaysa sa karsada. So pag tagulan ho, aapaw yung river, aapaw siya doon sa MacArthur Highway, sementado, asfaltado ho pala. Asfaltado, mababaha, malulusaw yung asfalto dahil hot asphalt. Malulusaw, tapos pagdating ng susunod na tagtuyot, no? Ayusin ulit, gagawin asfalto ulit. Susunod na tagulan, babahain ulit, malulusaw yung asfalto, balik na naman sa ayusin ulit. Sabi ko, ano ba naman ito? Wala nang katapusan. Ang masakit na wala nang ahon ng budget. Kaya kung nung congressman po ko, meron rin akong PDAF. No, naobliga yung PDAF para sa mga barangay, para yung sa, di ba, yung sa mga city projects, provincial projects. Hindi po yung national concern. Pero naobliga po kaming gumastos sa malaki-laking bahagi ng PDAF para maisaayos yung Manila North Road. No, hindi lang para sa Kapakanan ng Tarlac, para lahat ng lumalakbay dito sa kalsadang to. Dahil kailangan po yung kalsadang yan para sa komersyo at sa hanap buhay. So, ang ibig ko sabihin lang po nito, no, ako po yung kongresista, saklaw ko yung kalsadang yan, ipaglaban, hindi kontento, ipaglaban sa national budget. Pinaglaban rin po natin sa pamamagitan ng pagbihagi noong ating PDAF na ipinakiusap natin sa ating mga kababayan na kung pwede ipagpaliban muna yung proyekto sa loob ng barangay para maisaayos muna to. Kaya nga ako nagtataka, kung kaya ko nun, bakit itong kasalukuyan nakaupo, ganito ang nangyaring pwedeng, di ba? Chapsuy ho yung nangyari. Ha? Asfalto, semento, multi-level pa. Alam ko yung multi-level parking, pwede yun. Pati sa multi-level marketing, kung minsan bawal yan eh. Kaya sigurado ko yung karsada, malabo talaga yan. At pagkatapos ko po dito, itatanong ko si Babe Singson, bakit nagkaganito ang karsada dito? At siguro naman dapat maisayos na. Nangako si Babe Singson kasi bago tayo matapos lahat nito mga karsadang to, sa buong Pilipinas, ayos na. Okay. Batiin ko rin po, Vice Governor Esteban Nonoy Contreras, ating pong butihing kandidato pang mayor ng Mambusaw, walang iba kundi si Sharon Martinez Marcelino.
Siyempre, ang tinitingala po namin ina ng Partido Liberal, si Tita Judy Rojas Arneta. Arneta Rojas, sorry. Local leaders of Capiz, fellow workers of government, mga pinalangga kong kasimanwa, maayong udto sa tanan. Dumadami na po yung Ilonggo ko, tsaka palangga. Tsaka gwapa. Marami hong gwapa dire. Ano ba? Daghang gwapa dire. Tama ho ba? Yun po Ilonggo ng Kapampangan eh. Pasensya na kayo. Kapag po talaga kasama ang Capiz sa schedule, may dalawang bagay tayong kinasasabihan. Nariyan siyempre ang katakam-takam na seafoods na talagang binabalik-balikan natin sa inyong pong probinsya. Higit sa lahat, nariyan ang walang kasing sarap na pagtanggap ng mga pinalangga kong Kapiseño tuwing narito tayo. Sa amin ho kasi sa Tarlac, noong una ako nangangampanya, tinuro sa akin ng mga nakakatanda sa akin. Bawal ho sa Tarlac kasi magsabi, pag may lumapit sa inyo, sabi, baka pwede nyo akong tulungan, baka pwede nyo akong boto. Pag sinagot sa inyo, oh, no. Yung oh, ganon, bawal ho kasi humindi. Yun yung pagiging hospitable namin. Pero pag seryoso, oo, at bakit hindi kita tutulong? Kukwento ka ng konti, yun totohanan. Pero dito po sa inyo, hindi naman ako taga dito, hindi naman po kandidato ngayon, may nakasabay tayo sa karsada, naghihintay sa init ng araw, talaga nung nakita tayo sumigaw na, tumili pa, at nakataas ako, parang kala ko long lost relative po. Kaya yun ho, ibig sabihin na talaga nung init ng pagmamahal na tinatanggap natin kada mapunta po dito sa inyo sa Capiz. Turo sa akin ni Mar, dapat yata sabihin, madamo gid nga salamat. At dadalasan ko ho pag-text ko kay Bishop Tangko para dumami pa ho yung aking Ilonggo. Oh, ito, meron ho pala tayong Ilonggo talaga dito. Madamo gid nga salamat sa pag-upod nyo sa amon sa tadlong nga dalan. Si Mary naman ho yata nagdagdag nun. Baka may ilang pong nagtatanong sa inyo, aba, di ba nasa kabilang bayan ka lang nung Pebrero? Opo, nasa Sigma kami, halos 2 buwan lang po ang nakalipas at narito tayo ngayon sa Mambusaw upang muling idiin ang isang bagay na nais natin mangyari sa ikalawang distrito ng Capiz. Kung anong pagkakataon ang natatamasa sa Roa City, sa rin dapat ang oportunidad na meron sa Dumalag, sa Dumaraw, sa Ibisan, sa Sapian at sa Hamindan. Hagad po natin kung ano mga proyekto ang meron sa Panay o sa Pontevedra at sa iba pang lugar sa unang distrito, dapat lamang na mabuhusan rin ng pondo at programa ang mga taga-Sigma, Tapas, Kuartero, Dao. Gano'n ba? Dao. Doon kasi sa Pampanga meron Dao. Baka napuntahan na niyo yun. Siyempre, huwag natin kalimutan ang Mambusaw. Lalo na po nakatingin sa akin si Sharon, nakalimutan mo yata kami. Hindi ko kayo kakalimutan. Matutupad lamang ito kung ang ihahalal na mga Kapiseño ay makatuwang nating totoo at hindi puro kontra-tiyempo sa landas ng reforma at pagbabago. Nagpapasalamat nga po tayo kay Congressman Tony Del Rosario ng 1st District at sa buong liderato ng Capiz na talagang buong-buo ang suporta sa desisyon natin muling bumalik dito sa ikalawang distrito. Ibig sabihin po nun, hindi kami dadalo masyado sa 1st District. Malinaw sa kanilang pagpaparaya na ang makakatuwang natin sa tuwid na daan ay talagang mapagbigay. Hindi puro sarili ang iniisip at talagang handang mag-ambag para sa kapakanan ng nakakarami. Papasok na po tayo sa second half ng ating termino at marahil sadyang malabo po ang mata ng mga hindi nakakakita sa sunod-sunod na good news na dumarating sa bansa. Nariyan ang unang investment grade rating sa ating kasaysayan. Ang epekto po nito, mas madali tayong makahiram ng puhunan at mababayaran natin ito ng mas may mababang interes. Ibig sabihin po nun, mas marami tayong magagawa sa ating pondo ng bayan dahil nga po tumaas ang tiwala ng ibang bansa sa atin. Narin rin ang halos araw-araw na pagbasag natin sa Philippine Stock Exchange Index
na siya namang nagsisilbing magnet para sa mga negosyanteng nais mamuhunan sa Pilipinas. Narin rin ang unang beses na pag-abot ng BIR ng 1 trilyong pisong koleksyon at marami pa tayong inahabol na hindi tama ang binabayad na buwis. Dahil dito, mas malaki ang pondo mapagkukunan natin para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan at ospital, pambili ng mga libro para sa mga estudyante, at mga modernong kagamitan para sa mga sundalo at pulis. Lahat ng mga tagumpay na ito ay bunga ng tuwid na daan. Lahat ng ito ay sagisag na walang ibang patutunguhan ang bansa kundi ang tiyak na kunlaran. Ang tanong ngayon, hayaan ba nating maiwan ang Capiz, lalo na ang ikalawang distrito sa pag-asenso, dahil lamang ang inyong pinuno ay panay reklamo at patutsada ang alam gawin sa pwesto? Huwag naman sana. Mahirap pong iasa ang inyong kinabukasan sa isang pinunong maganda nga ang tinig at marunong magtalumpati. Maganda pa ang bigot eh. Pero pagdating naman ng oras de peligro, ayun, at hindi mahagilap, makakala niyo po hindi ko alam yan. Nakasama ko rin sa Kongreso yan. Nangunguna sa ating makakampi dito sa ikalawang distrito, ang ina ng Sigma, walang iba kundi si Mayor Mary Andaya. Alam po ninyo, believe po talaga tayo kay Mayor Mary at siyempre sa kanyang asawa, ang dati nating kasama sa Kongreso na si Congressman Vic Andaya. Noon pa man nakatatak na po ang tapat at tuwid na serbisyo ng pamilya Andaya at nabibigyan po ngayon ng pagkakataon ng ikalawang distrito upang tapusin ang siklo ng pumumunong panay skandalo at anomalya at puro pagmamalabis at pagpapayaman ng inatupag. Wagas na malasakit, tunay na paglilingkod at pinunong nakatuon lamang sa kapakanan ng mga Kapiseño. Iyan po ang kailangan ng 2nd District at tiwala ko si Mary Andrea ang makakagawa nito. Tama po yung sinabi ni Mar, no? 80 provinces in the Philippines. No? 2 beses na po ako nagpunta sa Capiz. 2 beses pa sa ikalawang distrito. Baka naman hindi pa ho nyo gets, importanteng manalo si Mary sa akin. Sabi po ng mga magulang ko, no, pag may binitawang kasalita, panagutan mo yan. Tatay ko, nambabatok ng ulo ko nung bata ko. Ayoko naman hundalawin na ngayon, baka mabatukan pa. Pero mas mabigat ito yung sermon ng nanay ko. At lalo naman ayoko madalaw at sermon na niya. Kaya ako po, ito na ho sasabihin ko sa inyo. No? Kung may tiwala tayo sa liderato, hindi ho mahirap pakipagtulungan. Hindi ho tayo kinakabahan na may papadala tayo dyan, baka dumating ang araw, hanapin saan yung pinadala mo. Kasalanan ko na naman yun. Kaya importante ho talaga buong-buo ang tiwala natin. At palagay ko po, ang magiging tulay na talagang mapabilis natin ang rakada ng pag-asenso ng 2nd Distrito, ulitin ko po sa inyo, si Mary Andaya. Kaya kayo po nandito, lalo na yung nakikinig po sa atin sa labas, nakikiusap po ako sa inyo. Hindi ko naman kaya mag-house to house sa 2nd District. Gusto ko man. No? Baka naman magtampo na po yung ibang mga lugar. No? Kaya pakiusap ko po sa inyo. Yung hindi ko naman ho kayang gawin. Kung palagay nyo, tama ang pinagagawa natin sa loob ng 2 taon at 10 buwan. At yan ay umpisa pa lang. Baka naman pwede ho. Tulungan nyo kung magkaroon ng mga kakamping magpapabilis pa nitong asenso natin. Dito naman po sa Mambusaw, mulat po tayo nagluluksa pa rin ang marami sa karumal-dumal na pagpaslang kay Vice Mayor Abel Martinez. Nais ko lang pong paalam na nakasampa na po ang kaukulang kaso para sa pangunahing suspect dito at makakaasa po. Nakakaasa po ang pamilya Martinez, gayon din ang mga taga-suporta ng biktima sa patas at agarang kilos at desisyon upang makamit ang hustisya. Sa gitna po ng sitwasyong ito, saksi po ang bayan ng Mambusaw sa ipinakitang paninindigan ng isang tao upang makamit ang katarungan. Siya po si Sharon Martinez, anak po ni Vice Mayor Abel. Kailangan po natin ng mga kasanggang may ganitong tibay na loob at tatag ng prinsipyo upang pamunuan ang inyong bayan.
para naman patuloy na palakasin ang inyong lalawigan. Tiwala ako sa pagbabalik ng ating mahal na gobernador na isinasabuhay ang panatang labi sa tanan ang tao. At marahil malapit na po sundan ng God bless you. Big, padala mo ako ng poster pagtapos ng kampanya. Bagamat dadalawa lang yung nakita ko, pakiusapan mo lang yung kinabitan na kung pwede i-preserve lang, kailangan ko po sa aking museum yan. Napaka-collector's item pala ng poster mo. Siyempre, walang iba po, kundi si Governor Big Tango. Huwag po nating hayaang aswangin pa ng iba ang Kapitolyo. Ibalik po natin bilang gobernador si Big Tango. Pag si Big po, bihira mag-text, tsaka si Manong Tony. Pero pag nag-text po sila, pakiramdam ko, hindi ko pa nababasa, sagot ko na dapat oo. Pero pag iba ho nandyan at hindi tayo sigurado, pwede bang pag-aralan muna? No? Pag kay Big ho, oo, gid. Narito rin po ang iba pa nating kasama sa tuwid na landas, si Nonoy Contreras para vice-gobernador, at ang congressman na maghahatid ng masiglang ekonomiya at malakas na turismo sa unang distrito, wala iba kundi si Manong Tony Del Rosario. Wala po tayong ibang hangad kundi ang mas mabilis pang pagdagsa ng mga inisyatiba upang bigyan lakas sa mga kapisenyo. Kaliwat kanan po ang makongkretong halimbawa na magpapatunay kung gaano nating kamahal ang kapis. Nariyan ang Maayong Communal Irrigation Project na inaasahan nating didilig at magpapayabong sa 780 hektarya ng lupain at pananim. Kagagaling rin po natin kanina sa groundbreaking ng Roas Airport Development Project na naglalayong pahabain ng runway at isaayos ang passenger terminal building ng nasabing paliparan. Over 200 million pesos itong proyektong to. Patuloy rin po ang rehabilitasyon ng Kulasi Port. Alam po nyo na naawa ko sa ating partner na si Mar Rojas. Talagang inasikaso, tinulungan niya ako, inasikaso nung panahon nakalihim siya ng DOTC buong Pilipinas. No? At medyo, alam mo nyo, mahirap sabihin na mapangsarili. Kaya ingat na ingat siya pagdating sa kapis. Ngayon naman po na iba na ang DOTC Secretary, lahat ng plano, wala na siguro vested interest na masasabi. Lalo pa natin mapapabilis. Bahala na si John Abaya tulad sa rehabilitasyon ng Kulasi Port. Target natin makompleto ang pag-upgrade sa kasalukuyang backup area ng Daungan bago pa matapos ang 2013. Makakaasa po kayong mas dadami pa ang mga proyektong may papatupad natin dito kung iisa ang tinatahak ng pambansang pamahalaan at ng lokal na pamahalaan. Alam po ninyo, katulad lang po talaga ng bayanihan ang paglalakbay ng ating bayan. Noong 2010, nagdesisyon tayong umalis sa sistema ang puro pagnanakaw at katiwalian. Nagpasa tayong dalhin ang iisang bahay natin sa tuwid na landas. Ngayon, kung nais nating mas lumayo pa ang mararating natin, kailangan sama-sama tayong bumuhat at sa iisang direksyon natin dinadala ang pasampasa nating tahanan. Hindi pwedeng nagsasakripisyo ang karamihan. Tapos may ilang hindi na nga tumutulong, sumakay pa sa bahay at sinasadyang maging pabigat. Wala po talaga tayong mapapala sa ganitong kalakaran. Kaya naman, nananalig ako sa aking mga boss. Iboto po natin ang buong Team Pinoy at ang iba pa nating kasamang bumubuhat at nagsasakripisyo para sa ating bayan. At sigurado pong sa lalong madaling panahon, tangan na natin ang katuparan ng ating mga pangarap. Kayo po ang sinasandalong ko simula't simula. Kayo ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Huwag na po tayong matras pa. Ipagpatuloy natin ang ating arangkada. Sa atong mga boss nga kapisenyo, kamo ang nagbuhat sini. Bago po ako magtapos, baka pwede ko lang i-share sa inyo to. Sabi po nung ating mga katunggali kasi, hindi lang dapat tuwid na landas, tama ang landas. Hindi ko naman sinasabing perfecto tayo. No, ginawa lang naman tayo.
Ang tanong ko lang ho dito, kung meron kayong alam na mas magandang landas, bakit hinihintay pa inyo ang 2016 bago nyo ibahagi? Ah, Bakit hindi ninyo ibahagi ngayon nang gumaan ang buhay ng bawat Pilipino? Kung talagang nananalig tayo na dapat maglingkod sa taong bayan, bakit yung paglilingkod nyo sometime in the future? Bakit hindi pwede ngayon na? Oh. Kaya kami po, sa Team Pinoy, 4 na po ang pinagpilian. Naiiwan siyempre 12. Bawat isa po sa kandidato ng Team Pinoy, talagang inaasahan natin, no, at nakita na natin na naninindigan na may peligro sa sarili, pero tutok sa kapakanan ng mamamayan at na nakakarami. Hindi ho inuna ang sarili, inuna ang kapwa. Pag inisa-isa ko po naman ho sa inyo ngayong araw na to ang bawat katangian nila, baka naman magsawa na kayo sa akin dito, hindi na nyo ko imbitahin ulit. No? Pero pwede ho ba, babanggitin lang natin ang mga pangalan at yung mga kinatawa na dumating po sa atin dito itong araw na to. Saan ko na ho muna. Nandito po ang aking pinsan, si Timmy, asawa po ng pinsan ko si Bam. Bagong kasalo sila. Yung pinsan ko, pinagbigyan ko na mauna sa akin dahil alam naman nyo, same age kami. Okay? Di ba? Kasi siya 35, ako 53. Pareho kami, may 5 at may 3. Si Bamo, alam nyo, 6 years old nung pinatay ang tatay ko. At sa murang edad na yun, kasama namin siya nangigising sa taong bayan. At sa murang edad nga ho, nakita niya kung anong ibig sabihin pag talagang mali ang pinairal at kung ano ang halaga na ipaglaban ang tama. Siya po nagtapos sa Ateneo de Manila, tinapos po niyang kurso, Management Engineering, siya po valedictorian na nila, summa cum laude pa. Ang mabigat po doon yung kurso, Management Engineering. Pag graduate ka lang ng kurso yon, mamili ka na ng kumpanyang pagtatrabahuan mo. Ngayon, pag ikaw ay valedictorian na at summa cum laude pa, siguro lalo ka mamili ng papasukan mo. At pwedeng, di ba, inumpisa mo ng karangyaan ng buhay dahil talagang pag-aagawa ka. Pero minabuti po niya, no, na talagang ibuhos ang kanyang talento sa pag-aangat ng kabuhayan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng microfinance. Ginamit po niya ang talento sa pagsusulong ng mga iso o pakay para sa ating mga kabataan. Kaya pag ako po'y tinatanong, sa 2016, paano na? Paano na ikaw ay magre-retiro na? Siguro naman pwede na tayo magretiro sa 2016. Meron na tayo papalit na magpapasanaman para may bahagi yung nalaman na yung kayang gawin ng mga Tino. Kaya, criteria po natin, kung kamag-anak, first cousin ko po siya, mas mataas kaysa sa ibang kandidato. Dahil dinadala mo ang ating pangalan, dapat hindi mapahiya. At ako po'y nakakatsak sa inyo. Si Bam po, hindi tayo magkakamali pag dinala natin sa Senado. Sama rin po natin itong araw to si Luis Ontiveros, pamangkin po ni Risa Ontiveros. Si Risa ho, di ba? Tandaan niyo, no? Nag-umpisa siya, nakilala natin sa telebisyon, talk show host. Mga bagay na mabibigat, tinalakay po na sa kanilang programa. Pwede sabihin na niya, okay na to, nakakatulong na ako sa bansa. Pero kayo ang testigo. Ilang beses siyang sumama sa mga usapin, lalo na tinatawag na street parliamentary. Nakipaglaban para doon sa nasa laylayan ng lipunan. Hindi ho natakot maski anong pananakot ang ginawa sa kanya ng mampahirap. Palagay ko, iba nangangako ng langit at lupa. Si Risa ipinakita ng tumutuo sa atin. Sa ganung paraan po, talagang buong kumpiyansa natin na dapat tulungan natin si Risang makatungtong sa Senado dahil talaga naman po, yung investment natin dyan, talaga naman matatamasa natin unang araw pa lang ng paglilingkod niya. Huwag natin kakalimutan si Risa Ontiveros, kailangan po natin sa Senado. Nakita raw nyo kanina si Sani Angara. Si Sani Angara, nakita naman yung commercial namin, totoo po yun, siya matanda. Pero importante ko kay Sani, bagong kongresista siya, dumating yung panahon na may impeachment laban kay GMA. Bago kang kongresista, tatakot ka, nalabanan ng Malacanang. Mag-uumpisa ka pala sa karera mo, tapos na. Pero nanindigan po. Dahil naniniwala siyang may tama at may mali. Naniniwala siyang ang boss niya, ang mga humalal sa kanya na dapat tumutuo siya. At ang pagtutuo nun, pigilin yung pag-aabuso nung nakaupo nung mga panahon na yon. So,
Namili sa personal na interes sa political career o pagiging totoo sa taong bayan. Naging totoo siya sa taong bayan. Yan ang kailangan rin natin sa Senado. Huwag natin kalimutan si Sani Angara. Si Javi Madrigal, nandito rin na ho yata kanina. Si Javi Madrigal, pag tinitingnan nyo, di ba, parang palangiti parate. Pag hindi ka tiwali. Dahil pag tiwali ka, iba ang tingin si Javi sa'yo. Sa tingin pa lang, tapos ka na. Talagang galit sa kurap, kailangan natin si Javi sa Senado. Si Cynthia Villar, nandyan rin kanina, balita ko. Si Cynthia Villar, naniniwala po ako, no? Nung kami na maunang beses namin naging kongresista, asawa siya ni Speaker Manny Villar, tumayo sa parang ina namin sa Kongreso, tinulungan kami kung paano maging epektibong representante ng aming mga distrito. Ang gusto ko po talaga kay Cynthia, pag nagsasalita ho, sigurado kang parati totoo sinasabi sa'yo. Di ba? Meron nung kasi iba, pupurihin ka habang nakatingin ka, pag talikod mo, sinasaksak ka. Meron nung nagsasabi ng tutulungan ka, tulad nung isang nasa isip ko ngayon. Kalimutan ka na raw ang nakalipas, asahan kong todo suporta niya sa hinaharap. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa po. Mga 3 years na ho halos na nangangako siya sa akin. Baka naman ho, bago matapos ang termino ko, maging totoo siya. Pero hindi na ho kumaasa. Okay. Pero kay Cynthia, makakaasa tayo talaga. Tutulong siya, dumami ang hanap buhay. Kaya talaga magiging hanep ang buhay dahil kay Cynthia Villar. Dali po natin sa Senado. Coco Pimentel, klarong-klaro naman. 207, nadaya. 6 years ang binigay nyo, pinaupo sa 1 year, 10 months. Noong 2010, 207 po yun eh. 2010, pwede siya tumakbo ulit kung personal na interest lang hinahabol. Pero ipinaglaban niya na mapatunay na siya dinaya, nawala yung mandato na napunta. Yung mandato yung pinagkaloob sa ibang tao. Kaya naman po, yun ang kailangan natin makita. Dahil may kasabihan ka ako. Si Gato Jose Rizal yata nagsabi, di ba? Para makita ang paroronan, tingnan ang pinanggalingan. Baka pinaparaphrase ko na po. No? Bottom line po niyan, imbis na intindihin niya yung political career ni Coco Pimentel, nakapwesto na siya. Hindi, pinaglaban niya dahil karapatan niyong mamili na kung sino mamumuno sa atin at yun hindi nangyari noong 2007 sa kanya pong sitwasyon. Yan po ang kailangan natin. Yung panindigan ang karapatan ng mamamayan at ipaglaban kesa dun sa mapagsamantala sa pwesto. Yun po si Coco Pimentel. Kaya kailangan natin ibalik si Coco. Si Sani Trillanes, pareho rin. Naniniwala naman nung kayo siguro pag sinabi ko sa inyong kailangan lang niyang gawin nung siya'y kinulong, tumawag sa telepono at sabihin, ma'am, sa inyo na ako, suko na ako, baw na lang. Pero pinanindigan niya yung mga paniniwala niya, kaya nakakulong siya. Unang kampanya niya, sa loob ng piitan, nanalo. Naging senador siya, nakapiit pa rin, nakakulong pa rin. Pero hindi siya sumuko, sa kanya yung pinaglalaban. No? May maganda na ho yung ganun. Kaysa yung tinatawag na iba na balimbingin. Di ba? Itong araw na to, pula. Bukas sa araw, puti. Susunod na araw, balik sa pula. Baka susunod na araw, puti. Darating ang panahon, hindi na natin malaman kung pula sa o puti. Baka pink. Pag pink ko, parang malabnaw na red. Di ba? O maitim na puti. Ano ba yun? So, yan po, kailangan natin klaro at may pinakita na rin. Sani Trillanes. Si Grace po, no? Sabi nga namin, pinakamagalang na kandidato namin po. Tsaka pwede natin maalala araw-araw yan. Pag nakita natin nakakatanda, di ba? Magandang umaga po. Pag tinanong tayo, kumain ka na ba? Hindi pa po. Tulad ngayon, hindi pa po kami kumain. Pero okay lang po yan. Pero ang punto nito, sa MTRCB, na itinalaga ko si Grace, talaga naman nagpakita ng preba. Di ba? Alam naman po niyo, pag artist, di ba, palagi ko dito, meron ba kayo sa Sigma na beauty contest? Meron. Di ba, pag beauty pageant, ilang maglalaban, marami-rami. Tapos sila mananalo, isa. Pag nanalo yung isa, babatiin ka, kunyari judge ka, salamat po. Yung 14, masama tingin sa'yo. Tama ho ba? So, isipin nyo, no? At inibali na yung contestant, medyo, gano'n. Masakit to, yung hairstylist, yung fashion designer, lahat to nun. Pag dumaka, talagang parang gusto ka saksakin ng suklay. Kaya ako po, last time ako nag-judge,
1990 pa ho yata. Ayoko na mag-judge ng beauty contest. Gusto kong dumami kaibigan ko, wag mabawasan. Okay. Ngayon, pag ikaw naman direktor o aktor, di ba? Meron kang ginawang sine, obra maestra mo yan. Biglang darating sa MTRCB, puputulin ito, puputulin yan. Sasabihin, di ba, parang itong anak ko, minamasaker mo. At hindi ho kalmado magsalita, kadalasan, pag yung may artistic bent. Pero sa galing po ni Grace, sa simula nung tinanganan niya, at pati na ngayon, na hindi na po sana chairman ng MTRCB, at pinalitan na siya dahil tumatakbo nga po, hindi ho sila ang dahilan kung bakit nabawasan ang buhok ko. Talagang magaling po sa magpalakad doon, wala hong issue na dumating, at ako po'y sigurado ko, no, na yung hindi nagawa ng ating pong yumaong FPJ, siya ang magpapatuloy at gagawing katotohanan yung pinangarap ni FPJ. Kaya wag po natin kalimutan, si Grace po, dadalhin rin natin sa Senado. Si Alan, si Cheese, si Loren, kailangan ko pa ho bang ipaalala sa inyo kung sino sila? Palagay ko, kilala na ninyo. Si Alan, nandyan, kasamahan natin sa napakaraming investigasyon at saka mga impeachment motion na kasama natin sa Senado. Si Cheese ho, palagay ko, klaro naman sa inyo. Talagang malaki ang heart para sa ating lahat ito. Yeah? Si Loren, nakita na natin pinaglaban ang mga issue, lalo na sa environment at sa kababaihan. Ulitin ko po, lahat ito mga kandidatong to, nagpakita na ng preba sa atin sa public o private na kanilang mga buhay. Ito po, sigurado tayo makikipasan sa pagdala natin ng ating bahay kubo, kumain tulad ng ating bansa sa bahay kubo, tungo sa mas maganda, na hindi ho magiging pabigat, na hindi ho papasok sa bahay kubo, no, habang binubuhat natin at nililipat. Kailangan ko po lahat ng katulong dito. Sasabihin iba, hindi ka ba swapang yan? 12 ang gusto mo. Ang punto ho nito, kaya pa ba natin isugal yung pagkakataon natin maibago talaga ang ating bansa? Kukuha ba tayo ng hindi nga sumama sa amin? Di siguro iba yung gusto nila. Dito na tayo sa pareho ang pananaw tungo sa dapat kalagyan ng sambayan ng Pilipino, ang isang bayan na tahimik, isang bayan na talagang maunlad, isang bayan na nag-aaruga sa bawat mamamayan, binibigyan ng oportunidad ang lahat. Ulitin ko po, lahat ito hindi ginawa ni Noynoy Aquino. Ito po, kayo ang gumawa. Kayo ang boss natin, kayo magsasabi ng ating susunod na mga patutunguhan at ng ating kinabukasan. Umaasa po ako sa inyo ngayon, tulad ng dati, na gagawin natin ang tama at mapapabilis natin ang arangkada sa tuwidad. Maayong udto sa tanan mo. Thank you very much, Mr. President.